Can we respond? Amen. Napaka-igsi ng kailangan ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang mga salita na patuloy nating napapakinggan. Just an amen. Because sa Hebrew, ang word na amen, kasama ng word na shimaa ay hindi lamang hear, kundi hear and obey. The word shema in Hebrew is hindi lang hear, O Israel, kundi hear and obey, Israel. Sa isang salitang shema ay pinag-isa ang dalawang command. Listen. Diba, Brother Gerard? Listen to His voice and obey. So yan ang patuloy nating gawin, mga kapatid, upang magkaroon ng kahulugan ng ating mga gawain. Ang pinakamahalaga ay ang salita ng Diyos. And to complete the significance ng salita ng Diyos every time may service is gawin natin ang kalooban na ayon sa salita ng ating Diyos. Let us pray for a while. Purihin ka, aming mahal na Panginoong Jesus. The Word in the beginning, is the Word made flesh among us. Now back to your former position, Panginoon. You being the Word is life. At ang buhay na ito ay liwanag ng bawat isa po sa amin. Kahit hanggang sa ngayon, ito'y liwanag pa rin sa mga taong nasa kadiliman. Kaya hindi kami nagdadalawang isip, hindi kami humihinto, tumitigil sa paghahayag ng iyong mga salita, di lamang sa loob ng kalipunan ng mga mananampalataya, kundi nawa, Panginoon, kagaya ng iyong itinuro sa amin nung Sunday, meron pa rin kaming burdens sa mga taong nasa kadiliman. Thank you for your word. Indeed, Lord, ito'y aming buhay at liwanag. Liwanag ng buhay. Nagiging mainam ang bawat araw ng aming mga buhay dahil may salita kami ng Diyos. May salita kami ng Panginoon na aming patuloy na pinanghawakan, sinampalatayanan at sasampalatayanan. Maraming salamat, O Diyos, sa aming bansa na aming tinirahan. We are blessed enough that hindi kami nakaranas ng persecution kagaya ng mga bansang na sa ilalim ng Islam. Kaya napakaganda, napakapalad namin, Panginoon, napakalaya namin gawin ang iyong kalooban. Alalahanin ng iyong kalooban. Gawin ito sa bawat pagkakataong hindi lamang itinakda ng iglesia, kundi itinakda ng iyong salita sa aming mga buhay. For we are worshipers all the time, every time, anywhere, and everywhere. Thank you for your word na patuloy mong ipangusap. Sabi ng iyong lingkod na aming propeta, the spoken word is the original seed. May you speak your word one more time, once again, sa pandinig ng iyong bayan, Panginoon. And may your people, may your special, peculiar people, listen to your voice. Purihin ka, aming mahal na Panginoong Kristo Jesus, itong aming samot dalangin sa iyong dakilang pangalan lamang. Amen and amen. Hallelujah. At bago tayo tuluyang makaupo, mga mahal na kapatid, is kung basahin ang ating teksto sa gabing ito sa aklat ng Deuteronomy, the 5th book ng Torah, panglimang aklat sa Old Testament, panglimang aklat sa tinatawag na Pentateuch, the Deuteronomy, chapter 4, verses 9 and 10 po lamang, mga kapatid. And then, meron naman sa ating presentation, sa ating PowerPoint, but let's read from your Bibles also, mga kapatid. From 9 to 10, only be careful for yourself and keep your soul diligently. Anong version? Nasbi, okay. Watch over your soul diligently so that you do not forget the things which your eyes have seen, and they do not depart from your heart all the days of your life, but make them known to your sons and your grandsons. Naka-italics, ibig sabihin wala yan sa original, pero para continuous ang logic,
ay dinugtong ang salitang remember. So remember the day you stood before the Lord your God at Horeb, when the Lord said to me, assemble the people to me, that I may let them hear my words, so they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. Can we say amen? Can be seated, mga kapatid. Again, pagbati, binabati ko kayong lahat sa pangalan nating mahal na Panginoon. Muli, isang privilege at patuloy kong dalangin sa Panginoon na hindi magiging burden. FYI, sa iglesia ay nagiging regular tayo na mangangaral sa araw ng Wednesday sa ating mga midweek service. Liban na lamang sa mga probably emergencies. So, naalala ko ang istorya doon sa Nehemiah. While the returnees ng mga Hudyo doon sa Jerusalem ay busy, walang empty sa kanilang mga kamay because both hands are busy. Ang isa ay for the work, ang isa naman ay ang sword. Always ready rin sa anumang mga assaults ng enemies beyond the gates or around the gates. So, work and the word. Sa biyaya naman ng Panginoon ay hindi man masyadong extensive talaga ang paghanda at pag-aaral habang pinagsabay ang paghanap buhay. At ang ministry ay I'll take this opportunity na may kababaan ng loob at pagpapasalamat sa privilege na ito mga kapatid na patuloy na matuto dahil kung scheduled lamang ang Wednesdays na darating ay totoo rin naman na nakakapagpahinga. Pero sa ganitong paraan na weekly ay hindi ko na alam kung wala nang tulog halos. Konti na lang natulog pagising sa umaga pag nag-study. Tapos sa hapon ay back to work hanggang gabi. So, muli naalala ko at maraming salamat na lang din sa Panginoon sa mga salitang mapagbulay-bulayan every time naharap sa work and ministry. Yung sinasabi ni Apostol Pablo ng ating kasapatan, ng aming sufficiency ay wala sa aming sariling kalakasan o kapangyarihan. Ang aming sufficiency, ang aming kasapatan ay nasa kapangyarihan ng Diyos nakasalalay. So lahat naman tayo may ministry sa Panginoon. Darating din ang panahon, Brother Gerard, na hindi na natin ipahalata na tayo'y nanlalamig. Nanlalamig habang humaharap. Darating ang panahon, hindi na natin kailangan banggitin, bahala na kung nanlamig sa pulpit. So, nasa maayos bang kalagayan ng bawat isa mga kapatid? Pasensya na walang nagchat-chat sa inyo at nagte-text na nangungumusta at dito na lang ang kumustahan. Kasama sa di ba, ang bahay ng Diyos ay for worship. Tatlo yata yon, for worship. O pangatlo, ang pangalawa, topic ko pa naman, nakalimutan na. Tamaan agad yung nangangaral sa subject. So, fellowship, salamat sa inyong pagpunta. And that's fulfilling the third purpose ng bahay ng Diyos at yun ang fellowship sa bawat isa. Hindi lamang pag-fellowship natin sa harapan ng throne room ng Diyos sa most holy place, kundi mula sa bilang mga saved by grace, redeemed by grace doon sa outer court, and then mga sacerdote sa midway, and then sama-sama tayong humarap sa Panginoon na walang takot at pangamba, kundi sabi ng Hebrew, with confidence and boldness, tayo'y pumasok every time na tayo'y naggagawain sa presensya mismo ng Diyos. Fellowship with God, vertical, and then horizontal
fellowship with everyone. So, blessed be the name of the Lord na ang bawat isa ay narito. At sa inyo man din na nasa ating FB Live, mga malalayo, mga Ferrer, ay kumusta kayo yan at naway pagpalain kayo ng Diyos. Sa ating mga kapatiran sa Tanay, good evening sa inyo din. I think wala yata dito. Okay. So, sa gabing ito ay nais kong pamagatan ang isang paksa na nais kong exhort sa inyo sa gabing ito. At sa Friday pala sa Katabi, aka Kainta Taytay Binangonan Community ay mag-Bible study sa bahay na mismo ng ating mahal kapatid Sister Annie. So, na-harvest ng Panginoon ang dalawang kapatid natin, ang mag-asawa. So, next target is the household. May dalawang binata, Sister Annie at Brother Hernan. So, hindi nila pwedeng iwanan ang kanilang mamahal sa buhay. Amen. So, BS, Formal Bible Study. Baka gusto ng ating pastor. So, sinong gustong manggagawa, manawagan tayo ng support. So, salamat. Pinapaalam ko din at salamat sa ating pastor. So, Sister Annie and Brother Hernan, ang ating pastor ang mag-hold ng Bible study. At gusto ko makita din ang inyong mga binata ay makibalita na lang. Purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos. At salamat din sa mga videos ng baptism sa ating social media team na gumawa noon. At meron tayong mga documents ng church. At salamat sa Panginoon sa Bisaya kasi niyan, talagang palihi. Dalawang kaluluwa ang tumanggap sa hindi ibang pananampalataya, kundi ang biblikal na pananampalataya na everyone na nauna sa inyo, Brother Hernan at Sister Annie, ay thankful lang din sa Panginoon na may mensahe pa lang dumating sa ating generation at ang bawat isa ay sa biyaya lang din ng Panginoon na tumanggap sa faith na ito at humakbang in the higher ground. Hindi naman kayo nagiging un-Christian dahil kayo previous na mga mananampalataya. Pero ang pagtanggap sa mensahe ay nung kahit ako mga kapatid ay lagi kong na-testify sa inyo na ang pinanggalingan kong church ay wala namang halos pinagkaiba sa end-time message except sa ibang mga doctrines fundamental like yung UPC na evidence ng baptism of the Holy Spirit, which is the speaking in tongues, yun ang kinagisnan ko. But the rest, the Godhead, water baptism in Acts 2:38, yun ang aking pinanggalingan. And yet, nung hinayaan ng Pinoon, ang biyaya niya ay ako'y masumpungan, ay matagal din naman akong humakbang. Dahil meron akong kinoconsider ng mga kapatid, kapamilya doon, mas marami ang kapamilya, dahil tita ko nga ang nagdala sa akin sa pagkamulat sa pananampalatayang un-RCC, pero hindi pa rin end-time message na pananampalataya. But I was so thankful enough, mga kapatid, na Sister Annie at Brother Hernan, na ako'y isa rin sa biniyaan na makita ang liwanag ng mensahe sa huling panahon sa ating henerasyon. At yun ay isang napakainam na bagay, where just yung kaganang awit, Lord, lift me up and let me stand by faith in heaven's stable land, a higher ground. Just a higher ground. Na hinayaan ng Panginoon na makita natin by faith sa pagtanggap na rin ng salita ng Diyos na dumating sa ating panahon. Dahil hindi natin maihiwalay ang pagtanggap natin sa salita, sa mensahe ng huling panahon, hindi maihiwalay na sampalatayanan at tanggapin din ang lingkod ng Diyos sa ating panahon. So kung sakaling may magtatanong at marinig sa inyo na may propeta tayo sa ating mga mahal na kapatid, then kung hindi pa natin alam na sagutin ang mga nagtatanong, ay may mga manggagawa naman tayo para maipaliwanag natin na hindi pwedeng message believers tayo and then
tahimik tayo sa pangalan ng mensahero ng Diyos sa huling panahon. Ganon ang aking pinanggalingang church actually. Natakot sila na magiging mabansagan sa kasama sa mga fanatics, which hindi ko alam na may mga fanatics, tinatawag ng mga fanatiko na mananampalataya or believer ng ating propeta, ng lingkod ng Diyos. Pero salamat na nandito tayo sa gawain na hindi rin naman mga fanatic, pero hindi rin pwedeng i-deny natin at tahimik na lang na may William Marion Branham na lingkod ng Diyos. And that's a fact, mga kapatid. Yan ay kasama sa ating buhay pananampalataya bilang mga believers sa mensahe sa huling panahon. Be careful not to forget is the title ng ating paksa sa gabing ito. Mag-ingat, sabi sa Tagalog, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap, diligently. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso. Ano ang mahiwalay sa kanilang puso? Ang mga bagay na kanilang nakita ng kanilang mga mata, mahiwalay sa kanilang mga puso. So not just up to the eyes, but up to the heart. Pero may warning, may tendency, may danger na ang mga bagay na ito ay malimutan. At sabi pa nga ng injunction pa sa next na phrase ay ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng inyong mga anak, mga kapatid. So, ang isang family noong Sunday nagpatutuo at napakainam ng testimony at simpleng mensahe ng patriarch ng pamilyang naghandog awit noong last Sunday. Noon siya pa lang at kanyang sister wife ang nag-express at nag-resolve na as for me and my house. Pero sa ngayon, ang apat na households ay the same, ang demonstration ng pananampalataya. Simpleng kumbaga mensahe. Walang kailangang malalim na mensahe. Pero pag nag-ring out sa bawat anak at sa mga grandsons hanggang sa ilang generation ay ganun din ang kanilang expression ng pananampalataya. As for me and my house, we will also serve the Lord. Not because we are clinger sa ating mga magulang, kundi personal experience at expression ng pananampalataya. So, be careful not to forget. Isang article ang aking nabasa habang nag-iisip at nagre-review sa paksang ito. There's an online, via internet of course, na article, ang pamagatay, the average adult loses 9 items a day. Tanggapin ba? And the average adult loses 9 items a day. So ang isang average na adult, mga kapatid, ay sa isang araw ay mga 9 na bagay ang pwedeng nawawala, nalilimutan, na misplace. Sino makaka-relate nito, mga kapatid? Alam niyo, kahit ako ay medyo midway pa naman din. Ang hirap dahil walang kasama sa bahay. Kahit ang pitaka ay nasa likod na, saan yung wallet ko? Kung hindi na ganyan sa likod. Hindi man lang naalala na ready na pala ang wallet. Minsan, naglalagay tayo sa ating mga cellphones, gadgets, na naglalagay ng mga apps to trace our cellphones. Doon tayo naglalagay ng app. Subalit, pag ang cellphones, gadgets natin ang na-misplace, lahat, wala na. Mga PIN numbers natin, mga PIN numbers ng ating mga ATMs at bank accounts, nandoon sa ating mga gadgets, kahit pa may trace apps sa ating mga cellphones, pag ang cellphones na rin ang na-misplace at nawala, lagot lahat. Sa inyong mga drivers, of course, nakaranas na kayong magmaneho na wala palang lisensya dahil nalimutan. Sa study na yan, na ito, mga kapatid, average of 9 items a day ay pwedeng mawala ng isang average adult. Kung lampas sa 9 na bagay ang pwedeng ma-misplace at malimutan at mawala natin sa isang araw, ano na yan? Malala na ba yun? Most of us, of course, ay maaaring makawala ng mga bagay, mga things, kahit nasa loob ng bahay. And then sabi niya, one study concluded that average person misplaces 9 things a day and spends an average of 15 minutes
looking for lost items. 10 minutes na lang, alis ka na papuntang church, may hinahanap ka pa, and then magbaro ka pa ng 5 minutes. Kung hindi ka hinto sa kakahanap, malilate ka na ng church. So kung malilimutin na tayo mga kapatid, and then for average of 15 minutes ay, an average of 15 minutes looking for the lost items, and then mag-prepare ka na para church, kailangan 20 minutes parang hanapin mo na. At least may 5 minutes ka pang extra. Dahil kung hanapin mo 5 minutes before alis ka ng church, traffic pa, that's it. Sabi ng study, why does this happen? What is the psychology and science behind it? Sabi doon, at medyo nakakalungkot, it comes down to a breakdown of attention and memory. Breakdown ng attention at memory. Okay? Saka may isa pang nakakatuwa na article kasama. Isang Japanese citizen ay nagtayo ng isang restaurant. At ang restaurant, pangalan ng restaurant mga kapatid, alam niyo ba? The Restaurant of Mistaken Orders. Dahil ang kanilang mga staff at mga crew ay yung mga taong may demensya. Kasi gusto niyang bigyan ng lugar pa rin sa lipunan ang mga may demensya na hindi sila maaloof, hindi sila ma-ostracize, ma-denigrate dahil sila nga ay mga may demensya. Ito lang na maalala. So itong tao na to in Japan, pangalan ay Shiro Oguni, ay nagtatag ng isang restaurant. At ang pangalan ay Restaurant of Mistaken Orders. Dahil ang mga staff nga at mga crew ay mga may demensya. At ang result actually mga kapatid, 37 of orders were mistaken. 37% ng mga order ng mga customers ay siyempre mali. Pero 99% of customers naman ay nagsabing sila naman ay masaya. Of course, nakakatuwa. Sabi nga ng manager ng taong ito, kung sakaling mali ang order na inihatid sa inyong mga table, you can shrug it off, pero give them a smile. Siyempre, order mo ay milk tea na taro, ang binigay sa iyo ay kape. Of course, pinaalam naman ng manager na ang restaurant na ito, ang mga staff namin ay mga taong may demensya. So, be considerate. Now, of course, natutuwa at nagtatawanan na lang siguro yung mga customers dahil 37% of the orders were mistaken orders. Pero at the end of the day naman, 99% naman ng mga customer ay masaya. Sabihin natin satisfied na lang. So that's psychosomatic disease actually or disorder, ang isang dementia mga kapatid, Alzheimer's. So yun na yun ang mga sabihin nating malala at matitindi na sa pagiging forgetful. Sa ating teksto, ang word na be careful ay napakaganda ng meaning sa original word niya. Meaning, ibig sabihin ay keep, guard, observe, give heed. Hindi lamang mag-ingat, kundi mag-ingat na may pagbabantay, pagmamanman, observing, with observance and giving heed, giving attention. At isa pang keyword na maganda doon sa ating teksto ay ang word na diligently. Sa elementary natin noon, yung mga ribbons na mga mosts, doon ako nakaranas kayo, most behave, most punctual, most behave dahil hindi lang tahimik sa school, kundi wala ring sagot-sagot. Hindi rin sumasagot. Doon ako nakaranas kayo ng mga ganong mga awards. So, ang word na diligent sa paggagamit sa banal na kasulatan ay ang mga salitang vehemently, exceedingly, forcefully, muchness, and abundance. Ibig sabihin lang, there's an exertion of effort, much force na inexert. So, ang pag-iingat na huwag makalimot sa mga bagay na nakikita at mga bagay na nais sa puso ay may exertion ng effort, may exertion ng force. Ang pagbabantay na walang malimutan sa ating mga nakikita sa mga bagay na ginawa ng Diyos, sa bagay na ginawa ng Diyos. Of course, ang kaharap ng ni Moses nito sa Book of Deuteronomy ay ang bansang Israel, ang bayang Israel na ready na ring tatawid sa Jordan. At
Ang Deuteronomy na content ay halos mga repeats, reminders, rewind actually, ng mga salita ng Diyos, ng mga commandments. Sabi natin, Pastor, mula sa 10 Commandments, at ang mga kasunod noon ay mga specifics, mga ordinances, mga statutes, mga precepts na hinugot ng Diyos from the 10, from the Decalogue. At before Deuteronomy ay marami ng mga salita at injunctions ang Diyos, precepts, judgments, at ordinances ang Diyos, and then ni-rewind, ni-repeat para for reminders ng Diyos through Moses sa bayang Israel. So, yun yung book of Deuteronomy, mga kapatid. So, sa ating teksto ay napakainam ng paalala, mag-ingat, ingatang mabuti, bantayang mabuti ang ating mga buhay, ourselves and then our souls, na huwag malimutan ang mga bagay na nakita ng ating mga mata, ng inyong mga mata, actually, sa original audience ni Moses, nakita ng inyong mga mata, at hindi lamang nakita ng inyong mga mata, ay naisa puso na rin. Sabi diyan, doon at ang mga bagay na itong nakita niyong mga mata at naisa puso ay huwag humiwalay, huwag mawala sa inyong mga puso all the days of your lives. Instead, ang result, of course, may magandang result nun. Kung ang dami tayong naalala, dami silang naalala sa mga gawa ng Diyos na nakikita ng kanilang mga mata at naisa puso na rin, content na rin ang kanilang alaala, ng kanilang memory. Ang mga bagay na yun, kung naroon at maiiwan, nananatili sa kanilang mga puso, sa kanilang may memorya. Sabi ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay ang siya ring inyong maituro sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Is that true, mga kapatid? Yan ang totoo ng ating mga kapatid na naghandog awit ng Sunday. Ang naiwan, itinuro ng iglesia at ng nilang mga magulang sa kanilang mga anak at may ilang apo na ba, Brother Dante? Ay ang mga bagay na kanilang nakita mula sa Diyos, narinig mula sa Diyos, na isa puso. Yun din ang iiwan at ituturo. Make them known to your sons and to your sons' sons, daughters, the daughters of your daughters, hanggang sa pang-ilang generation pang aabutin. And yet, there's a danger and therefore a warning. Be careful. Exert much effort to contain, to retain the things which you have seen. And of course, dagdag natin at mga narinig mula sa Diyos na ito'y manatili sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga memory. So, tatlong bagay ang gusto kong ibigay sa inyo sa gabing ito. Una, human forgetfulness ay in-emphasize ng banal na kasulatan. Of course, hindi lang, kung i-trace natin mga kapatid, ang tao ay finite, of course. Bago nahulog sa pagkasala, ang tao ay bago nagiging makasalanan doon sa Genesis, ay finite pa rin siya, kahit patuloy na nakipag-communicate at ka-fellowship ng Diyos until such time na sila ay nahulog sa pagkasala. Ang purpose ng Diyos ay makipag-fellowship sa kanila, bigyan sila ng salita ng Diyos, or kakain sa tree of life. But before nakapag-partake sila sa tree of life, sila ay nahulog sa pagkasala. And yet, still, finite pa rin naman ang tao. Create naman ng Diyos na finite ang tao. Ibig sabihin ng finite, very opposites, very malayo sa Diyos na infinite. Ang infiniteness ng Diyos ay hindi kailangan ng Diyos ng hard drive ng ilang bytes para lang makontain ang anumang informations, dahil ang Diyos ay the epitome, the very source, the very God of knowledge. At ang kaalaman ng Diyos sa kanyang creation ay infinite, omni, walang bagay na hindi alam ang Diyos, subalit ang tao ay finite. Considering sa faculty ng tao, sa kanyang mind, na kung saan nandoon ang ating memory, nandoon ang
thinking ay bahagi sa isang creation na isang finite, isang limited. So kahit pa buhusan ng Diyos, magpump ang Diyos ng informations sa memory ng tao, sa spirit part, nandoon ang mind ng tao, of course. Nasa memory, kinonect na lang natin sa brain. And that's why ang dementia at Alzheimer's ay tinatawag na psychosomatic disease or disorder. Ibig sabihin, psych, mind, connecting to the body, soma. So, hindi lang disease ng body, but it's a psychosomatic disorder. We believe that's according to medicine, physical, and kung titingnan natin, physical disease. And yet, behind that is connected doon sa psyche ng tao, sa mind part ng tao. At ang mind part ng tao ay nasa espiritu. Kahit pa siguro hindi nahulog sa pagkasala ang tao pa rin naman ay finite. Hindi naman siya magiging infinite, kagaya ng Diyos. Pero nung nahulog sa pagkakasala ang tao, ang mind ng tao ay so affected. Isa sa tinatawag ng Calvinism na belong sa tulip, under sa tulip, na totally depraved, or sa ibang reform na mga kaisipan ay radical depravity. Ibig sabihin ng radical is to the root. Ang ibig sabihin lang yan, ang buong pagkatao ng tao, buong make-up ng tao ay affected sa kasalanan. Well, it doesn't mean na wala ng semblance ng goodness sa isang tao, because nandiyan at nakikita naman natin na kahit aminin natin sa hindi, mayroon tayong masasabing good friend, good neighbor, dahil hindi man ibig sabihin na nawala totally ang semblance ng goodness ng Diyos bilang sa tao, bilang created in His image. And yet, it's very true also na ang effect ng kasalanan sa tao is radical. Of course, kasama na doon ang mind, kasama na ang memory. And that's why the verdict ng banal na kasulatan sa mind ng tao ay hindi ni-retain sa kaisipan ng tao ang knowledge sa Diyos. At yun ang hardened unbelievers, sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, sa hardened unbelievers na ang kanilang mga kaisipan na hindi man lang ni-retain, kinuntain sa kanilang kaisipan ang knowledge, pagkakilala sa Diyos, sabi, God gave them up to depraved minds. Hanggang sa ang laman na lang ng kanilang kaisipan ay puro depravity. Hindi because depraved na from the start, though affected talaga sa kasalanan, after na ang biyaya ng Diyos ay nireject at inayawan, lumayo sa biyaya ng Diyos, God gave them up. At sana doon, God gave them up to depraved, reprobate minds dahil sa kanilang mga kaisipan hindi nila kinontain at niretain ang knowledge ng Diyos. So, mas malala ang hindi i-contain at i-retain ng isang tao ang pagkakilala sa Diyos sa kanilang isipan kaysa kalimutan lang ang Diyos. And that's why the word forget and the opposite nito na remember, it doesn't mean na ang word, tingnan natin ang word na opposite ng forget, which is remember. At yun, kaya nga doon sa next verse, sa verse 10 ay naka-italics ang word na remember dahil wala doon sa original, pero ginamit ang word na remember to continue the logical sa sense ng verse 9, which is to do not forget. So instead, remember them. Remember them. So, though wala sa original. So, ang word na remember, hindi naman ibig sabihin blanco, empty. Ang kaisipan, ang memorya ng tao sa mga bagay ng Diyos, especially sa harap ng Diyos ng kanyang bayan. Dami nang nakita for 40 years, daming nakita mula Egypt, Red Sea hanggang sa wilderness. Walang ibang nakita ang bayan ng Diyos sa kanilang Diyos, kundi ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos. Visible. And then tangible. Pero ang kailangan ng Diyos na patuloy silang kumapit sa Diyos, magtiwala at sumampalataya sa Diyos. And that's the matter of the heart. Na hindi lamang hanggang mata ang kanilang makita. So ang the word na remember sa etymology nito ay hindi ibig sabihin empty ang kanilang kaisipan, empty ang kanilang memorya. Kundi may mga bagay na sa kanilang memories na kailangan lamang nilang i-retain at i-contain. And that's the word remember. Ating madaanan yan mamaya sa next na
kaisipan natin. So, why do people forget? Sabihin ba natin, dala na lang ng katandaan, dala na lang adulthood, dala na lang ng senility because we are senior already? Well, medically, that may be true. Pero tingnan natin mga kapatid na dala na rin ng bunga ng kasalanan ay may tendency talaga ang tao na lumimot. At ang tendency ng taong makasalanan at kahit ang mananampalataya sa Diyos ay ang makalimot. Why do people forget? Default mode na sa tao ang lumimot at makalimot. Affected sa kasalanan or ng kasalanan ang mind ng tao at nandoon ang memorya. Na kung hindi ito kinonvert ng Diyos, hindi tayo converted sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin at walang iba, yun ay ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo na dumating din sa atin. Na dapat ang changes na nangyari sa buhay ng tao is radical din. From inside out. Gaya ng kung ang effect ng kasalanan sa buhay ng tao ay radical din. To the roots. Or from the root. Dahil sabi nga ni Brother Branham, ang womb, unang naapektuhan na womb, doon kay Eve na nahasikan ng lies ng serpent, or the devil-possessed serpent, ay ang womb of the mind ni Eve, bago ang literal womb ni Eve nahasikan ng ibang binhi. So, what's the mind? Womb of the mind. That's the internal, that's the spirit part ng tao na affected ng kasalanan. So, sabihin natin, that's tendency, that's default mode na ang tao ay lumimot bago pa magiging talagang condition na tinatawag na psychosomatic disorder na nagiging makakalimutin at ang tawag medical niya na whatsoever, Alzheimer, dementia. Patandaan natin ang isipan ng tao na naka-default na rin na especially sa mga bagay ng Diyos, i-ignore, hindi i-contain, i-retain at salamat na lamang sa Diyos ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay from the roots, from the inside out. Kaya may renewal, may renewing of the mind tayo mga kapatid. People forget sa pangaraw-araw, sabi nga kanina sa article, at least 9 items na pwedeng mawala at malimutan ng isang tao, ng isang average adult a day. So, isang bagay yun na naka-default na sa atin, na kahit mananampalataya na, ay laging nire-renew ang ating mga isipan, renewing of the mind, reminder, paalaala, na hindi lamang ito para sa Israel, kahit sa ating mga mananampalataya, ang warning na ito ay para sa atin, na mga bagay na nakita natin sa Diyos mula nung tayo nagiging mananampalataya until ngayon, ay hindi lamang hanggang sa ating mga mata, kundi hanggang sa ating puso. Bakit? Well, at least nasunod natin ang isang kaman ng Diyos. Instead of forgetting them, remember them. Remember them. Mga sitwasyon na nagiging na people forget. Why do people forget? Kung basahin natin sa Deuteronomy 6:10-12, then it shall come about the same audience ni Moses. The same audience ng kaniyang mga paalala, reminder. That's Deuteronomy. Then it shall come about when the Lord God, the Lord your God brings you into the land that he swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you great and splendid cities which you did not build, and houses full of all good things which you did not fill, and carved cisterns which you did not carve out, vineyards and olive trees which you did not plant, and you eat and you're satisfied. Verse 12, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Why do people forget ang isang bagay na maliban sa sabihin natin, brother, hindi pa sa akin default mode ang makakalimutin. Salamat sa Panginoon, matalas pa rin ang aking memorya. Matalas pa rin ang aking attention sa mga bagay-bagay kung saan ko naiwan. Iba nga, maaring sa sobrang pagmamadali sa paghanap ay wala talagang mahanap. Sa Bisaya, meron kaming, I think, hindi naman sa Bisaya lang yun. Makikita mo na lang yun kung kailan hindi hanapin, saka siya mag-appear.
Saka siya makikita. So isa sa mga bagay, mga mananampalataya, tandaan natin to, isa sa mga bagay, we tend to forget kung ang mga buhay natin ay sobra ng pinagpapala ng Panginoon. When our lives are so blessed, sabi ng Panginoon, sa lupang aking pagdadalan sa inyo, na aking pinangako sa inyo, when you settled, when you're at rest, when you eat and are satisfied, be careful na huwag niyong limutin ang Diyos. Imagine, ang mga vineyards, mga olive trees na hindi nila tinanim, mga bahay full of good things. Sa atin, nagsisikap tayo, Panginoon, isang Sunday lang naman, isang gawain lang naman. Kailangan ko talaga itong i-pursue. Ang goal na ito, mahal na Panginoon. At saka na lang ako masyadong subsob sa paglilingkod. Once I am settled, once I have food to eat and it's satisfied. Well, sabi nga ng Panginoon, sa bayan na yon, sa lupa na yon, you will eat and be satisfied, but this is the warning. Be careful to not forget the Lord na naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa bondage, sa house of bondage. Tandaan mga kapatid, be warned. When life is so blessed, instead na ang tendency ay limutin mo ang Panginoon, don't forget the Lord. Kung ikaw ay pinagpapala na, lahat ng goals ay na-achieve sa buhay, ang business mo ay, ang business empire mo ay lumawak na ng lumawak kagaya na ng Roman Empire, never forget the Lord. Kung may tendency man tayong makalimot at lumimot, wag naman. Kung ikaw ay satisfied, kung ikaw ay settled na, ikaw ay pinagpapala na, instead na lumimot at limutin mo ang Diyos, alalahanin mo ang Panginoon na nagdala sa iyo sa kalagayan na yan na pinagpapala na sa buhay. Kung kayo ay nakakatulog na ng mahimbing dahil maayos na ang lahat sa buhay, be warned. Remember not to forget the Lord. When life is so blessed, that's the tendency. Kung walang ganong tendency, wala ang warning na ito mga kapatid na mula mismo sa lips ng ating Panginoon. Sabi nga ni Solomon sa Proverbs 38:9, Lord, keep deception and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is my portion, so that I will not be full and deny you and say, who is Yahweh? Sa ibang version, yung deny diyan is ignore at forget. And that I will not become impoverished and steal and profane the name of my God. Isang wisdom mula kay Solomon. And yet, kung talagang umabot kayo sa punto na pinagpapala ang goals ninyo sa inyong mga buhay, dapat ang una ninyong maalala ay ang Diyos na nagbigay lang lahat ng mga bagay na yan. Kung wala man kayo dito sa paalala ni Solomon, life is so blessed, Lord, you're at rest. Instead na lumimot at makalimot sa Diyos, pagpalain mo ang Diyos. Pagpalain mo ang Diyos, mga kapatid. Because this is a stern warning mula sa Panginoon. This is a tendency. Dahil kung hindi, walang ganitong warning mula sa salita ng Panginoon. So we tend to forget when life is so blessed. We are full, we are satisfied. But that's the warning. Instead of forgetting God, forgetting the Lord, who brought you kung saan ka na sitwasyon ngayon sa buhay, huwag mong limutin ang Diyos mo, mahal na kapatid. Another tendency na we forget ay kung ang buhay masyado nang busy. Life is too busy. Pinagsabay mo na ang trabaho, pag-aaral, paghanap buhay at pag-study. Ang hindi ko na lang makalimutan ay ang kape. Alas 9 na lang ng umaga kasi back to work sa alas 6, alas 9 na lang ng umaga, hindi pa pala nakapag-almusal. Saan busy? Pag malayo pang Wednesday, pag sa akin, kung malayo pang Wednesday, hindi ko pa pinagsabay yung dalawang bagay na yan. Back to work kasi pag 6, 7, 8, 9 hanggang 9 matatapos.
Sa kabisihan, kalimutan na ang almusal. Pero minsan talaga, pag naamoy ang aroma ng kape, kape! Buti na lang, may kasama ko na ngayon isang pamangkin ko, at least may taga-timpla na ng kape. So busyness in life, mga kapatid, is a tendency to forget. Sa sobrang busy, may mga bagay ka na talagang makaligtaan at makalimutan. Sa sobrang busy ng ating buhay, wag naman ang Diyos ang makalimutan. Kahit sobrang busy ng trabaho, hectic ang schedules mo, wag naman ang Panginoon ang makalimutan. O di ba, nandito tayo ngayon dahil kahit may trabaho at may pasok, pagod man ang ating mga katawan, ang ating nasa alaala ay ang gawain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Wala sa aking alaala, nalimutan ko na ang sarap sanang kumita pa. Kahit sa tricycle driving lang yan. Kung talagang obsessed ka na pwede pang kumita hanggang 6, alis ng 6:30. Makadistract yan, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. And life is so busy, instead of forgetting, instead of mag-give in ka sa tendency na yan na makakalimot ka, especially sa mga bagay na patungkol sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Let's not do it, mga kapatid. Sa Genesis chapter 14, naalala nyo ang kwento ng isang chief cupbearer at saka chief baker. Isa doon, to make the long story short, according sa interpretation ni Joseph doon sa prison, ang chief cupbearer ay siyang naligtas at ang baker naman ang siyang nabitay ayon sa interpretation ni Joseph, at ang storya ay nagsabing nangyari yun ayon sa interpretation ni Joseph na doon, pareho silang tatlo nandoon sa kulungan. Pero nung ang chief cupbearer ay na-restore na sa kanyang old position sa right hand o sa office ng Pharaoh, mga kapatid, may hangyo, may pakikiusap si Joseph sa dalawa na yon, sa cupbearer na yon. Sa verse 14, sabi niya, Genesis chapter 40 verse 14, only keep me in mind when it goes well for you, and please do me a kindness by mentioning me to Pharaoh. And get me out of this prison. Verse 15 ng Genesis 40, for I was in fact kidnapped from the land of the Hebrews, and even here I have done nothing that they should have put me into the dungeon. Pero nung na-restore na, mga kapatid, busy na ulit ang chief cupbearer sa office ni Pharaoh. Alam niyo ba kung ilang taon nalimutan niya si Joseph? Almost 2 years or 2 years, mga kapatid. Wala nang naalala. Wala nang naalala sa taong gumawa sa kanya ng kabutihan sa loob ng kulungan. Sabi mo na, Joseph, kung nandoon ka na ulit sa iyong position, keep in mind, please do me kindness. Mention me sa harapan ni Pharaoh. Busy tayo, mga kapatid, kahit ang mga taong gumawa na sa atin ng kabutihan ay nakakalimutan na rin. Busy na kasi ang cupbearers muli sa kanyang duty at trabaho sa office na Pharaoh. Brothers and sisters, isa yan sa mga bagay na pwedeng mag-distract sa atin para wala na tayong maalala. Especially kahit ang mga taong gumawa sa inyo ng kabutihan. People tend to forget when they're busy. People tend to forget when life, ito ang medyo masakit, kung ang buhay ay puno na ng kapalaluan. When life is full of pride, people tend to forget. Sa Deuteronomy chapter 8, 11 to 14, be careful that you do not forget the Lord, your God, by failing to keep His commandments. First reason, when we fail to keep His words, to keep His commandments, ordinances, and statutes which I am commanding you today. Otherwise, when you eat, parang the same wording doon sa una nating nabasa. Otherwise, when you eat and are satisfied, and you build good houses and live in them, and when your herds
and your flocks increase, and your silver and gold increases. Muli, pinagpapala, life has been blessed. Pero verse 14, muli ang palala, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt and out of the house of slavery. Kanina, people tend to forget when life is so blessed. Pinagpapala na, may increases. Ngayon, binanggit ng ilang beses ang increase. So much blessed. Sa kanilang crops, flax, gold and silver. Pero verse 14, then your heart become proud. And when life is so full of pride, when your heart is so full of pride, mga kapatid, the tendency is you will forget the Lord. Maaaring sabihin, brother, wala rin naman akong ikaka-proud sa buhay. Brothers and sisters, lagi natin kiniklaim, we are the people blessed beyond measure. If we are the people blessed beyond measure, in substances man, mga kapatid, or mga spiritual things, hayaan natin, panatilihin natin ang ating mga puso na humble. Kanina, instead, pag ikaw ay masyado ng pinagpala, instead na limutin mo ang Diyos, at ikaw ngayon, inulit na masyado ka ng pinagpala, there are increases sa iyong mga substances sa buhay. May mga na-acquire ka, na-accumulate ka na yaman at wealth sa buhay. Instead of limutin ang Diyos, at instead na ang iyong puso ay mapupuno ng kapalaluan ng pride, na ang tendency, ang resulta ay limutin ang Diyos. I-maintain nyo na lang ang inyong mga puso, mga kapatid, na may kababaan. At isa lang bagay na i-maintain at ang humility and humbleness sa ating mga puso. Ibalik sa Diyos ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. If there are increases in your substances, may pay increase. Sabi nga, kung ang instead na spending ang mag-increase, pag tayo ay may increase sa buhay, sa mga negosyo at sa mga payments, pay raise na ating mga natatanggap, giving dapat ang mag-increase din. Isang paraan yan na ina-acknowledge natin ang may-ari ng lahat ng substances ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi nga, honor God, honor the Lord, honor Yahweh in all your substances. Isa yan sa pag-balance and check and balance sa ating mga puso na hindi magiging palalo. At pag ang ating mga puso ay magiging palalo, ang tendency, ang resulta niyan ay ang kasunod. You will forget the Lord your God who brought you out of Egypt. So that's some few reasons why people forget. Liban sa magiging tendency dahil sa pagkahulog sa effect ng kasalanan sa memory, mind ng tao, ang mga bagay na yun, mga kapatid, ay isa sa mga bagay na magpapalimot ng tao, lalo na sa Diyos. So take heed sa mga warnings na yun mula sa salita ng Diyos, mga kapatid. Instead, nalimutin natin ang Diyos. When you are so busy, when you are so blessed, you have increases in your substances, at kahit sa mga spiritual things, mga kapatid, instead of forgetting the Lord, bless the Lord, at i-retain ang Diyos sa ating mga puso at isipan, instead na limutan. So sino ba ang mas madalas na malimutan ng tao? Mananampalataya man o hindi? Ang mga hindi mananampalataya, mas malala dahil kung hindi nila i-retain ang knowledge ng Diyos sa kanilang isipan, wala talang laman na makadiyos sa kanilang isipan. Well, sa ating mga believers, kung may ganong mga warnings sa mga tendencies, mga kadahilanan na tayo'y makalimot sa Diyos, sa magawa ng Diyos, sa mga nakikita ng ating mga mata at pumasok sa ating mga puso, ibig sabihin, sinampalatayanan, tinanggap ng ating mga puso, nagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kung may mga tendency na mga ganon, few tendencies na makalimot sa Diyos. Because number one na pwedeng limutin ng tao ay una, kapwa-tao. Kung dadalhin ko doon sa kung hindi mo nga kayang ibigin ang Diyos, ang tao na yung kapwa, kapwa-tao na yung nakikita, how much more? Ang Diyos na di nakikita.
Kung kaya mo ngang limutin ang kapwa mo tao, kagaya ng ginawa ng cupbearer na hindi na naalala for last 2 years, na siya ay masyadong busy, muling na-restore sa kanyang position kay Pharaoh. Wala nang naalala sa tao at kaibigan doon sa kulungan na tumulong sa kanya. Pero bago ang tao makalimutan ng kapwa-tao, number 1 na gusto kong tumbukin sa atin sa gabing ito na ang tendency, the first being na may tendency ang tao na limutin ay walang iba kundi ang subject ng ating teksto, ang Diyos. Subalit ano ba sa Diyos? Kung mayroong kung ang Diyos ay ating limutin, ano patungkol sa Diyos ang madalas nating makalimutan? Ano sa Diyos? Anong bahagi ng Diyos sa kanyang pagka-Diyos ang madalas na malimot ng tao kahit sa bansang Israel at tingnan natin sa ating mga buhay? Tingnan natin ang Psalm 106, mga kapatid. Alam niyo ba, pag ang tendency, ang Diyos, ang Panginoon, ang nilimot natin, limot ng tao, may mga dire na mga consequences. May mga masasakit, mabibigat na mangyari, consequences, parang patong-patong na ang pagkalimot natin sa Diyos, ng isang mananampalataya, ng isang bayan ng Diyos na kagaya ng Israel, na kung saan in-enjoy ang ganitong mga warnings, binigay ang ganitong mga warnings, ay may mga consequences. Pag nilimot mo ang Diyos, doon sa Psalm 106, 6-7, we have sinned like our fathers. Pagbabalik tanaw ng psalmist sa kasaysayan ng kanilang mga ama na lumabas sa Ehipto, 40 years wandering in sa wilderness. Sabi niya, we have sinned like our fathers. We also have gone astray. So ang naalala niya ang mga ganitong nangyari at nagawa, mga pagkakamali at pagkakasala ng kanilang mga ama, mga ninuno. Pero napakatamis pakinggan ninyo mga kapatid, ninyo mga magulang, na kahit ang inyong mga apo ay marinig sa inyo, Grandma, Grandpa, salamat ng marami sa aking mga nakikita sa inyong mga buhay na kayo'y nananatili at nagpatuloy. Kaya ako ngayon ay lumalaki rin sa church. Pero ang psalmist na ito ay ang nakikita, we have sinned like our fathers. So, pati na rin sila. We have gone astray also, we have behaved wickedly. Our fathers in Egypt did not understand your wonders. They did not remember your abundant kindness. Pag nilimot mo ang Panginoon, malimutan mo na rin ang kasaganaan ng kanyang kabutihan, kapatid. When you forget God, so sino-sino ba ang pwedeng limutin natin? Well, number 1 na nating basahin ang mga teksto na ang pwedeng unang malimot natin, maliban sa kapwa natin, maliban sa mga taong gumawa ng kabutihan sa iyo, madali lang limutin ang kapwa-tao din. Kung madaling limutin yung kapwa na kahit pag ang walang ibang ginawa sa iyo, kundi nagpaalala sa iyo, tumulong sa iyo, umaalala sa iyo, then how much more ang Diyos? Ang sabi na ating nabasa, they did not understand your wonders, they did not remember your abundant kindness. Pag nilimot mo ang Diyos, pati ang kanyang abundant kindness ay malimutan mo rin, of course. Di mo pwedeng sabihin, di ako nakalimot sa Diyos, pero wala kang naalalang kayamanan ng kanyang kasaganaan, ng kanyang kagandahang loob. Pero ang ginawa nila, they did not remember, they forget God's abundant kindness, instead they rebelled by the sea, sa Red Sea pa lang, sa pasimula pa lang ng lakad nila sa pananampalataya. Nandoon na ang paghihimagsik ng bayang Israel. Salmista, nakikiisa doon. Like them, we also fall into sin like our fathers. Na hindi na rin naunawaan ang kamangha-manghang gawa ng Diyos, ang pagiging kamangha-mangha ng Diyos, pati hindi na rin naalala ang abundant kindnesses ng Diyos. Ang resulta, mga kapatid, rebellion. Ito na, patong-patong. Pag malimot mo ang Diyos, nalilimot mo ang kanyang abundant kindness.
And that's true, of course. That's logical. Ibig sabihin lang, pag nilimot mo ang Diyos, nilimot mo ang kanyang character, nilimot mo ang kanyang mga gawa, mga gawang kitang-kita mo naman sa iyong dalawang mga mata, mga gawa ang saksi ka naman sa mismong buhay mo, buong buhay mo, kung gaano kabuti ang Diyos. Pag nilimot mo ang Diyos, pati kanyang abundant kindness, syempre, hindi mo rin maalala. At tandaan natin mga kapatid, to forget is an exercise of the will. Hindi lang yun memory, na limutin mo ang mga na-contain ng iyong kaisipan or isipan, kundi pati will ay kasama doon, mag-participate. That's why to forget, hindi lang, yung madalas nating reason, madalas nating expression, sorry, nakalimutan ko. Pero to forget, napalala, na winarning nga ng banal na kasulatan is nakasama doon ang exercise of the will. Ibig sabihin, you really did forget. You really do forget the abundant kindness ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Pag nilimot mo ang Diyos, pati ang kanyang kabutihan, limot mo na rin. Sa mga bagay na ating natatanggap kanina, sa mga increases, sa mga substances na ating natatanggap na pinayaman ng Diyos, may palala si Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:7, na hindi ko na nalagay, kapatid. Sabi niya doon sa tanong niya, what do you have that God hasn't given you? Ano bang meron ka na hindi binigay ng Diyos sa iyo? If all you have is mula sa Diyos, why act as though you are so great? And as though you have accomplished something on your own. That's according to the Living Bible version ng 1 Corinthians 4:7. Lahat ng bagay ay meron tayo ay mula sa Diyos, pero sometimes we act like as though we are so great, as though we have accomplished something, many things on our own. Di mo na naalala ang kabutihan ng Diyos. Di mo na naalala ng lahat ng bagay ay dahil sa Diyos. Sabi nga, the Lord gives. Kung ina-acknowledge mo, and that's why pag ang mga bagay na dumating sa iyo, ang mga bagay na yumayaman, dumarami sa iyo, ay hindi mo na-acknowledge ang Diyos. Pag yan ay tanggalin at alisin ng Diyos, hindi mo rin ma-acknowledge ang Diyos na siyang nag-alis at nagbawi sa lahat ng bagay. Pero kung sa mga bagay na dumating sa iyo, kagaya ng mga bagay, substances ni Job na dumarami, alam niya kung kanino galing. Meron ako nito because of the Lord. It is the Lord that gives. At nung nawala, ang Diyos pa rin ang kanyang in-acknowledge. Lahat ng bagay na meron tayo ay tinanggap mula sa Diyos. Tinanggap natin mula sa Diyos. Let's act na ang lahat ng ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid. At pag nilimot natin ng Diyos, ang kanyang abundant kindness and goodness ay malimot na rin, of course. In the same chapter sa Psalms, 106 sa 13:50 naman, they quickly forgot His what? Kanyang mga gawa. They quickly forgot His works. They did not wait for His counsel, but became lustfully greedy in the wilderness and put God to the test in the desert. So He gave them the request, but sent a wasting disease among them. Pag nilimot mo ang Diyos, pati gawa ng Diyos, hindi mo na rin talaga malala. Pag sinadya ng ating will, memory plus the will, the volition to forget God, then God's abundant kindness, goodness, ngayon, gawa naman ng Diyos ang pwede mong limutin at kalimutan. But the result, mga kapatid, impatience. Di na sila nakapaghintay sa Diyos. Pag malimutan natin ang gawa ng Diyos, kung malimutan natin, kagaya ng awit kanina, great is His faithfulness, dakilang katapatan ng Diyos. Paano nagiging dakilang katapatan ng Diyos? For 40 years, wala namang ibang nakita ang bayan ng Israel sa Diyos, kundi ang gumawa. Agawan sila ng kabutihan ng Diyos. And yet soon, they forgot His goodness. So, di ba, laging yung series ng ating pastor, kinabukasan, kakakain mo pa lang ngayon, bukas. Magrereklamo ka na. Next week, magrereklamo ka na. Samantalang the whole week, ay wala ka namang ibang nakita mula sa Diyos, kundi ang kanyang kamangha-manghang gawa. Sometimes we soon forget God's works. Paglimutin mo ang Diyos, mga kapatid, ang kanyang karakter, ang kanyang mga gawa, ay pwedeng sadyain mo na rin hindi alalahanin. Ang resulta niyan, mga kapatid, nagiging impatient tayo, hindi na naghihintay sa kanyang plano, laging nauna, instead of acknowledging God in all our ways, trust the Lord with all our hearts, we forget God, we forgot
His works. Patong-patong yan. Ang domino naman na effect niyan, impatient tayo hanggang nagiging covetous tayo. Hindi makapaghintay, Panginoon. Gusto ko. Pagkaya ko na next year, next week, palitan ko na si adventure. Bahala na kung hindi mapalitan niya, mga kapatid. Hihintayin ko sa Panginoon mapalitan. Una sila, hindi ko yan inasamasam. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid. When we forgot God's works and character, paano gumawa ang Diyos? Makafocus ka lang sa iyong pagiging finite, makafocus ka lang sa pagiging in time. Pero kung maalala mo na ang Diyos mo ay eternal, kaya mong maghintay ng 25 years, kaya mong tiisin, kaya mong tingnan, masdan, malasin, mamasdan ang mga gawa ng Diyos for 40 years, dapat ang ating kanilang nakikita. Dahil for 40 years, goodness, marvelous works ang kanilang nakita. And yet, the adjective quickly or adverb, forgot. They quickly forgot God's works sa kanilang kaligitnaan. Resulta, nagiging greedy. Resulta, nagiging impatient. Pag nalimot natin ang Diyos, pati ang kanyang dakilang mga pagliligtas, mga kapatid, makalimutan na rin natin. Right? Sa same chapter, verses 19 to 21, they made a calf in Horeb and worship a cast metal image. Ito na yung history kasi doon sa Exodus. So they exchanged their glory for the image of an ox that eats grass. Their glory. Dapat ang kanilang kaluwalhatian ay ang Diyos. Pinagpalit nila sa image ng isang ox that eats grass. And then verse 21, they forgot God their Savior, who had done great things in Egypt. Grabing tendency naman ito, mga kapatid, na pagka malimutin sa Diyos na meron ang bayang Israel. Sabihin natin, i-judge natin ang bayang Israel. Oh brother, totoo yan. Israel lang naman yun. Ganon ang ugali at make-up. Well, sabi nga ng Bible, don't judge. Don't judge Israel, na Israel lang ay may ganitong tendency. Na ipagpalit natin ang ating kaluwalhatian. Ang ating kaluwalhatian ay ang ating Diyos, mga kapatid. Kung ipagpalit natin, dahil sa paglimot natin sa Diyos bilang tagapagligtas, ang resulta is idolatry. So anong sabi niyan, mga kapatid? Because they forgot God, their Savior, who had done great things in Egypt, wonders in the land of Ham, and awesome things by the Red Sea. Ang resulta, they became worshipers of idols. Kung makalimutan mo na ang Diyos mo na siyang tagapagligtas mo, ang resulta, maghanap ka na ipampalit mo sa Diyos. Kala mo, hindi kaya ng Diyos ang bagay na yung inasam-asam. So, ang ginamit dito, God our Savior. So, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Huwag naman sanang limutin natin ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, dahil lang sa kung anumang sitwasyon at circumstances meron tayo presently. Amen, mga kapatid? Kung anuman meron tayong sitwasyon presently, dapat ang maalaala natin ay ang Diyos na ating tagapagligtas, ang dakilang pagliligtas ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng faithfulness ng Diyos. That's the best way, mga kapatid. Sa mga panahon at pagkakataon, problema, sitwasyon, meron tayo. Instead, na ang tendency ay lumimot at makalimot sa Diyos, remember God. At kung ang maalala mo ay ang Diyos mo, then ang kanyang kabutihan ang siyang maalala mo. Amen? Ang kanyang katapatan ang siyang maalala mo. Ang dakila niyang pagtutubos sa buhay mo. Kung kaya ngang iligtas ng Diyos ang kaluluwa mo mula sa apoy ng impyerno, tapos magdadoubt ka pa sa kayang gawin ng Diyos sa mga sitwasyon lang sa ating mga buhay-buhay. Kaya mo ipagkatiwala ang eternal destiny ng iyong kaluluwa nung ikay sumampalataya sa Diyos, tapos mag-worry, magdadaho tayo sa everyday na mga pangyayari sa ating buhay. If God is our Savior at dakilang pagliligtas ang kanyang ginawa sa ating buhay, ang ating maalala dapat ngayon at sa hinaharap. Kahit hindi na natin i-look back ang ating mga nakaraan, mga kapatid, ngayon, presently, at ang ating hinaharap, pag maalala natin ng Diyos, ang ating maalala, Panginoon,
Sabi nga, ikay hindi nagbago. Ikay hindi magbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, your ways will be the same. Ang iyong kabutihan will be the same. Ang mabuti ka kahapon, mabuti ka ngayon, hanggang sa hinarap, ang iyong kabutihan, ang abundant kindness, ang ating dapat maalala, mga kapatid, instead na ang tendency ay makalimot sa Diyos. Hallelujah. Pinaka-worst yan, mga kapatid, na limutin ng isang tao. Makalimot na sana tayong maligo, makalimot na tayong mag-toothbrush, malimutan na natin ang ating mga gadgets, malimutan na ang inyong malesensya. Wag lang ang Diyos. Wag naman sana ang Diyos. Wag naman sana ang Diyos. Malimutan mo na ang kapatid mo na umaalala sa iyo. Pwede yan. Okay, that's all right. Wag lang ang Diyos. Tendency natin makalimot, kagaya ng doon nga, nalimutan niya si Joseph. Pero kung nalimutan man ng cupbearer si Joseph for 2 years, ang magandang side naman ay hindi nakalimot kay Joseph at yun ay ang Diyos. Oh, it's right. Bilang tao, totoo naman yun. Nakiisa ako sa damdamin ng ating pastor. Kung walang nakaalala sa atin in times of sickness and in pain, pwede nating express. Wala man lang nangumusta sa inyo. Well, nangyari yan kay Joseph. Nangyari yan sa ating Panginoon. Nangyari yan sa ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. Nangyari yan sa ating mga buhay. Well, that's all right. Makaka-move on tayo niyan. Pero wag naman ang Diyos. Makaka-move on tayo na hindi tayo naalala. Move on naman ang buhay ni Joseph eh. Pero after 2 years, hindi lang ang cupbearer ang nakaalala. Pharaoh. I will confess my fault, my sins now. Dahil nagkaroon ng dream si Pharaoh after 2 years. Imagine after 2 years, hindi man lang niya naalala si Joseph. Kung hindi nagkaroon ng dream si Pharaoh na kailangan ng interpreter, hindi maalala ng cupbearer si Joseph. Minsan, ang tao ay ganun din naman talaga, mga kapatid. But as I said, that's all right. It's easy. Kung may tendency tayo to forget people, kahit pa mga taong todo suporta sa iyo, limutin mo. Total, sa mga taong nilimot mo, siguradong ang Diyos niya ay hindi marunong lumimot. Limutin niyo na ako, wag lang ang Diyos. Limutin niyo lang yung pastor, wag lang ang Diyos. Nilimot ng cupbearer si Joseph, pero ang Diyos kailanman ay hindi nalimot ang kanyang Joseph. It was God's hands sa likod noon na naalala ng cupbearer si Joseph. So yan na ang next part natin. Kung in-emphasize ng scriptures ang forgetfulness ng tao, then dinemonstrate na naman ng banal na kasulatan ang pagiging remembering ng ating Diyos. God remembers. Kung ang forgetfulness ng tao in-emphasize ng scripture, in-emphasize, binigyan din ng diin na ang Diyos ay hindi marunong lumimot. Of course, may isang bagay na nilimot ng Diyos. At alam na natin yun. Ang Diyos ay hindi nakakalimot ng ating mga pagkakasala. Subalit dahil hindi maaring limutin ang pagkakasala ng tao from Garden of Eden hanggang sa atin, hanggang naipasa sa human race. Pero ang sabi naman ng banal na kasulatan, He also remembers His goodness, His steadfast love, and kindness, mga kapatid. Kaya kahit hindi pwedeng limutin ng Diyos ang pagkakasala ng human race in Adam at sa atin, by His mercy and steadfast love, gumawa siya ng paraan para ang ating makasalanan ay kaya niya ring limutin. Pero ang banal na kasulatan nag-emphasize, God remembers. If God remembers Joseph, para sa atin, matagal din na panahon. Matagal na panahon, parang napakatagal ng panahon, makaalala ng Diyos. Alam niyo ba, ang word na God remembers, sa banal na kasulatan, sa mga talatang nag-appear ang ganitong phrases. Una, sa Genesis 8:1, yung sinabi doon na God remembered Noah. And then, doon sa Exodus, na nadaanan na rin natin sa Exodus chapter 2, 23-25, God remembered His covenant, with Abraham, Isaac, and Jacob.
Kung titingnan mo ang time frame na sinabi ng banal na kasulatan ng God remembers, ang tagal ng panahon. Ang tagal na panahon. Doon lang sa Exodus, sinabi na God remembers His covenant to Abraham, Isaac, and Jacob. How many years? 400 years. 430. Of course, hindi natin pinag-usapan yung diniscuss ni Pastor na ilang taon sila nag-suffer in affliction. Pero for 430 years mula binitawan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, ang tagal naman na panahon yun bago sinabi ng banal na kasulatan sa Exodus, God remember His covenant with Abraham, Isaac, and Noah. And yet, God remembers. Yan ang kagandahan sa Diyos. Immaterial sa Diyos ang panahon. Sa atin, 10 years, 5 years lang na parang hindi binigay ng Diyos ang ating desire, ang ating feeling forgotten. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, pag sinabi ng banal na kasulatan, God remembered Noah. Tagal yun. One year mahigit na nakalutang-lutang sila sa flood. Pero may pangako ang Diyos, may salita ang Diyos na muling magsimula ang Diyos. Muling magsimula ang Diyos ng new race sa pamamagitan ni Noah. Pag ang Diyos ay umaalala, mga kapatid, tandaan natin, God is about to act. God is about to fulfill His word of promise. Yan ang tandaan natin pag sinabi ng banal na kasulatan, God remembers. And that's why pag tayo nanalangin, alalahanin mo ako, O Diyos, Lord, remember me. What do you mean by praying, God, remember me, O Lord, remember me? Alalahanin mo ang iyong mga salita, O Diyos, na iyong binitawan, na iyong ipinangako. Yan ang essence. Pag tayo nananalangin ng Panginoon, alalahanin mo naman ang iglesia, alalahanin mo ang ministry, alalahanin mo ang asawa ko. Ibig sabihin yan, in-invoke natin ang Diyos sa kanyang salita na ipinangako. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, God remember His covenant with Abraham, God remembered Noah. Ibig sabihin, God is about to act and God's about to fulfill His promises. Yan ang napakaganda pag ang Diyos, alisin nyo na ang kaisipan na nakakalimot ang Diyos. I said, God is infinite. So the word remember, when it's applied to God, it means God is about to do something. When we pray, Lord, remember, in LH, wala kaming bahay-sambahan, Panginoon. Ang ating dalangin na yan, ang ibig sabihin yan, God is act according to what you promised. 430 years bago ang Exodus at nagsabi ang Panginoon, I remember my covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. What? Tagal. Pero hindi ibig sabihin yan, nilimot ng Diyos ang kanyang covenant. Ibig sabihin, it's about time now na ang Diyos ay kumilos, gumawa, tuparin ang kanyang mga salita ng pangako in action, brothers and sisters. That's how God remembers. Tandaan niyo, mga kapatid, ang inyong mga dalangin sa Panginoon, mga hiningi sa Panginoon. When you invoke God's prayer like Hannah, like Job, like everyone in the Bible, na humihingi, Lord, alalahanin mo ang iyong lingkod. Alalahanin mo ang iyong abang lingkod. Yung ibig sabihin, in-invoke mo ang Diyos bilang Diyos na may mga salita, ang Diyos na may mga pangako, at ganun din sa atin, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, nilimot ka na ng Diyos. Pag nananalangin ka sa Diyos na in-invoke mo ang kanyang mga pangako, hindi ibig sabihin lang niyan ay kiniklaim mo. Sabi nga ng ating propeta, every promise ng banal na kasulatan ay sa iyo, at pag in-invoke mo ang Diyos, God remember. Ibig sabihin, God remember your promises. At ang support ng banal na kasulatan, every promises of God in Christ Jesus are yes and amen sa ating Panginoong Kristo Jesus. So don't feel forgotten. Instead, pag God remembers you, may isa akong lingkod doon. Ano ba mga pangako ng Diyos sa inyo na tila matagal na ang hinihintay? Ano ba ang pangako ng Diyos sa atin? Ano bang hinihingi natin ng Diyos na tila, Panginoon, mukhang babalikan na lamang ay hindi pa kami makapag-build ng house of worship? Let's invoke God to remember. Hindi ibig sabihin na nilimot na tayo ng Diyos. Kung nilimot na tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo makakarating dito. Hindi magiging ganito. Sabi nga ng ating diko nung Sunday, pinagpapala ang Diyos ang gawain.
Pinagpapala ng Diyos ang gawain dahil ang gawain na ito ay hindi kailanman limutin ng Diyos. And we invoke God, remember your ministry. Ibig sabihin, meron pang mga pangako ang Diyos sa atin na gusto nating tuparin ng Diyos. And when God remembers, ibig sabihin, He's about to act and He's about to fulfill His promises. Kaya i-claim nyo ang mga salita ng pangako na para sa inyo, para sa atin, para sa akin, mga kapatid. If people tend to forget, God remembers. Kaya ang pagdating ng ating Panginoong Kristo Jesus, mga kapatid, markahan nyo na lang sa Luke 1:68-75, ang pagdating ng Messiah ay isang pag-alaala ng Diyos. Sa panahon na kung saan, tila baga, wala ng pag-asa. Sa panahong tila baga, affliction na lang ang meron sa bayan ng Diyos sa Egypt. Sa panahong si Noah ay tila baga, palutang-lutang na lang tayo nito. Pag hindi ito, huhupa ang tubig na ito at maubos ng ration, then God really forgets. Pero sa inakala nating ang panahon ay mahirap, madilim, masalimuot, masama sa panahong ito, mga kapatid, na tila baga, nasaan na ba ang Diyos? Nasaan na ba ang pagbabalik ng Diyos? Pero yun ang kagandahan sa mga ganong sitwasyon, sa panahong ang buong Israel ay naghihintay sa kanilang Messiah. God remember again His covenant. At sino ang dumating at ano ang ginawa ng Diyos? God now visited His people. Basahan nyo na lang ang Luke 1:68-75. That's praise. Sabihin natin, Benedictus ni Zechariah. By the way, ang meaning ng Zechariah is God remembers. Verse 72 na lang, to show mercy to our fathers and to remember His holy covenant. Kaya ang dumating ay ang Messiah. Napapagod na ba tayo sa paghintay at pagbabalik ng ating Messiah, mga kapatid? Rest assured na hindi nakalimot ang Diyos sa pangako na yan. Ako ay babalik. In the same manner, sabi ng Panginoon sa kanyang ascension, in the same manner, sabi ng angels sa mga apostles, in the same manner, the Lord will come again. Well, sabi ng Banal na Kasulatan, may mga scoffers, nasaan ang kanyang mga pangako. Pero saganang atin, when God remembers His promises, ang ibig sabihin niya na lang yan, get ready. Dahil may gagawin at gagawin ang Diyos na ayon sa kanya mga ipinangako sa atin. So we tend to forget, but God remembers. Pero ang remembering ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pareho sa atin. Na, nakalimot tayo ng mga ideas, nakalimot tayo ng mga informations sa ating pagiging finite, sa ating limited ng ating memory. Ganon din ang Diyos. May mga informations, may mga pangalan, may mga tao at mga events ang nalimutan. Of course not. Of course hindi. Ang ibig sabihin, when God remembers, napakaganda. God is about to fulfill a thing na kanyang ipinangako sa atin. He does it to Noah. He does it to the bayan ng Israel dun sa Exodus. Ginawa niya yan sa bayang Israel sa pagdating ng Messiah, mga kapatid. So, in-emphasize ng Banal na Kasulatan ang forgetfulness ng tao. Why do people forget? Sino ang ating madalas limutin, tendencing madalas limutin at limutin? Pero sa Banal na Kasulatan, tandaan natin, ang Diyos ay hindi marunong lumimot. Kailan ba tayo nilimot ng Diyos, mga kapatid? Kailan ka ba nilimot ng Diyos? Kailan ba tayo nilimot ng Diyos? Instead, invoke natin ang Diyos ayon sa kanyang mga salita at mga pangako. Bawat pangako ay sa atin, sabi ng mahal na propeta. Then sa pangatlong bagay, ang bawat isa sa atin ay inutosang huwag lumimot. Alam niyo, sa pagtatapos ko sa bagay na ito, merong isang sitwasyon sa Joshua chapter 4. Naalala niyo, tapos na silang nag-cross sa Jordan. Pag-cross nila sa Jordan, it so happened na pinabalik pa, may kumuha si Joshua ng tig-isang representante sa bawat tribes. So 12 representatives, bawat tribes para bumalik doon sa gitna ng Jordan River para pumasan ng bato. At ang ginawa nila ay gumawa sila ng memorial. At ang memorial, kung ating babasahin, una sa verse Joshua 4, mga last verses na ito, mga kapatid, bago ako mag-close. Joshua 4:6-7, "This shall be a sign among you when your children ask,
after saying, so, no, after nakatawid nga sila, sa utos ni Joshua ay 12 na representatives bawat tribe para bumalik doon sa Jordan River na na-dry at kumuha ng bato, pasanin, pinasabi doon sa verse 6, when your children ask later, saying, what do these stones mean? Then you shall say to them that the waters of Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, so this stone shall become a memorial to the sons of Israel. And then verse 19 to 24, inulit, now the people came up from the Jordan on the 10th of the first month and camped at Gilgal on the eastern edge of Jericho. Doon sa tabi na sila nagcamp sa parting Gilgal. As for those 12 stones which they had taken from the Jordan, Joshua set them up at Gilgal. So doon nila dinala sa kabilang banks ng Jordan River. Sa Jericho part or sa Gilgal part, Gilgal area, side, Gilgal side ng Jordan River banks. And he said to the sons of Israel, when your children ask their fathers in time, sa darating na panahon to come, saying, what are these stones? Then you shall inform your children, saying, Israel crossed this Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you crossed, just as the Lord your God had done to the Red Sea, which he dried up before us until we had crossed. So that all peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, so that you may fear the Lord your God forever. Memorial, mga kapatid, sa dalawang miraculous na events sa kasaysayan ng Israel. Of course, ang saksi na dito, mga kapatid, sa Jordan River crossing ay ang new generation na kasama ni Joshua. Gusto ng Diyos na magkaroon ng isang memorial, palatandaan, alaala, from the miraculous events na ginawa ng Diyos sa fathers, sa mga ninuno ng new generation na kasama ngayon ni Joshua na tumawid sa Jordan, doon sa Red Sea. Gumawa rin ng milagro ang Diyos dito sa Jordan River. Parehong crossing. Parehong sa sitwasyon na akala mo ay it's the end. It's dead end. Subalit, doon sa mga ninuno, ipinakita ng Diyos kung anong kayang gawin ng Diyos. Kung anong kayang gawin ng Diyos sa isang sitwasyon. Pwedeng i-reverse ng Diyos ang sitwasyon na kahit sa Red Sea, gumawa ng highway on dry ground para lumakad ang tao, ang kanyang bayan on dry ground. Ngayon, ang new generation under Joshua, the same. In flooding season, baha ang Jordan River at this time. So, maaaring nag-umapaw sa both riverbanks, pero ang sinabi, mababasa natin diyan, from chapter 3, they walk on dry ground. Sa mga sitwasyon ng buhay na akala natin, it's again dead end. Pwede, ni-reverse ng Diyos ang sitwasyon. Hindi lang, mga kapatid, na humupa o na tumigil ang baha sa above. Parang ang Diyos ay nag-create ng dam. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, lumakad sila sa isang tuyong lupa. Dapat sana doon sa river, sa center ng river ay maputik. Pero kayang gawin ng Diyos na i-reverse ang sitwasyon. Sa dalawang bagay na ito, dalawang miraculous events na ito, of course, ito ang pinili na events ng Diyos or ni Joshua na gustong gawan ng memorial na makikita nila na ang Diyos na nagtubos, ang Diyos na gumawa ng milagro doon sa Red Sea is the same God na nasaksihan din ng generation under Joshua ngayon, mga kapatid, as a memorial. Brothers and sisters, well, mula nung tayo'y nagiging mananampalataya, mula nung ika'y sumunod sa Panginoon hanggang ngayon, ano ang pwedeng iwanan nating alaala at balik-balikan? Maliban siguro sa buhay natin, wala nang sigurong pinakamagandang memorial sa gawa ng Diyos. Mula nung ika'y nabaptize, tumanggap sa Panginoon, sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, hanggang sa tanggapin, pumasok ka sa lupang pangako mo, at ang lupang pangako para sa atin ay ang buhay sa Espiritu Santo. Walang pinakamainam na memorial na makikita ng maraming tao ng buhay ang Diyos mo, ay ang buhay, ang bagong buhay na iyong natanggap mula sa Panginoon. Huwag lang yung hanggang bautismo ka lang at mamaya magkatotoo pa yung curse ng maraming unbelievers na wala, babalik rin yan. Titigilin yan sa paglilingkod. Well, mga kapatid, kayong lahat ma-believe ay mga testimony, mga memorial na ang Diyos natin ay buhay, mga kapatid. Na mula nung tayo sumampalataya mula sa Red Sea, which is the baptism natin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, hanggang ikay namuhay ngayon sa buhay Espiritu Santo at yun ay ang promised land. Ano ang memorial ng Diyos? Ano ang memorial
Ano ang palatandaan? Ano ang sign na pwede makita ng maraming tao sa iyong buhay? Buhay ang Diyos, brothers and sisters. Mirakulous ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kayang magbago ang Diyos ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hindi ka lang natutokso, hindi ka lang nainganyo na magpabautismo, pero subalit nung natanggap mong ipinangako ang Espiritu Santo, ikaw mismo ay testimony, ikaw mismo ay memorial na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay buhay na Diyos, mga kapatid. Pwede ba nating ipakita ng ating mga buhay mismo ang siyang testimony, ang siyang memorial, mga kapatid, na hanggang sa kanununuan, hanggang sa iyong mga apo ang maalala, ay walang iba kundi buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking lolo, ng aking papa, ng aking mama, ng aking kapatid. For 40 years, ang gap, ang Diyos ay kayang mag-reverse ng mga sitwasyon, brothers and sisters. Hindi lang magpatigil ng baha, kundi i-dry niya pa ang ground. That's reversal, total reversal ng sitwasyon sa panahong flooding season pa at that time na sila tumawid. Pero ang purpose ng memorial, walang iba. Between the Red Sea at dito sa crossing ng Jordan. So between baptism, mga kapatid, at ngayon na ikay namumuhay na sa buhay Espiritu Santo, walang ibang memorial. Well, dami mong testimony dapat, of course. Testimony dapat mo ipatuto sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Sino na lang ang tumagal, sino na lang ang nakaabot hanggang ngayon sa paglilingkod sa Panginoon. Sa maraming kasama na ating pastor mula Manuela, mula Changi hanggang dito, sino na lang ang natitira? At sino anong testimony, anong makikita natin yan? That's a testament, that's a testimony, that's a memorial sa inyo, mga kapatid. Sabi nga natin, kapatid, pinagpapala na ang gawain, pinagpapala na ng mga workers, at pinagpapala na sa spiritual na mga bagay. Kayo ay mga testimony, kayo ay mga testamento, kayo ay mga living memorial, mga kapatid, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. So, brothers and sisters, scripturally, in-emphasize ang forgetfulness ng tao. Pero, daming warning para maiwasan natin yan. And then, in-emphasize naman ng Diyos ay hindi marunong lumimot except sa ating mga pagkakasala. When God forgives us, He forgets. When God justifies us, sabi nga, just as if we haven't sinned, just imagine that, parang minimize mo para sa justification, just as if na tayo hindi nagkakasala. That's forgetting, totally forgetting, erasing the record of our sins against us, of our transgressions na nakasulat laban sa atin, and yet in-erase yun ng Panginoon. Yan ang magandang side sa paglimot ng Diyos. Pero sa atin, don't ever feel being forgotten. Sabi nga ng pangaral nating pastor, afflicted, but not, nakalimot naman. Anong kasunod? Afflicted but not forsaken. Ako yata nakalimot, brother. Akong nasumbalik sa subject natin sa gabing ito. So maaari bang palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid? Human forgetfulness is scripturally emphasized, but God's remembering has been demonstrated. Then lastly, mga kapatid, individually, we are commanded to remember or not to forget, especially the Lord. Makalimutan mo na ang kumain, kalimutan mo na ang trabaho, makalimutan mo na maaari ang iyong mahal sa buhay, lalo na mga gadgets or whatsoever na distraction sa buhay. Huwag naman ang Panginoon. Pag ang Panginoon ang malimot, lahat ng kaya niyang gawin, lahat ng pagkasya, ay nilimot mo na rin. Tayo magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. At sa pagtatapos, bago kibalik sa ating MC, nais kong awitin ang awit na ito, We Will Remember. Isa pang magandang bagay sa word na remember ay hindi lamang tumutukoy sa mga nakaraan, kundi kahit sa mga bagay na gusto mong gawin ng Diyos ngayon at sa hinarap. Ang ating prayer sa Panginoon, Lord, remember. Marami bang pangailangan ng ating iglesia? We just want the Lord to remember His promises. We just want God to remember na mayroon siyang hula, mayroon siyang salita para sa ministering ito. Naniwala ba kayo niyan, mga kapatid? May pagdadalhan ng Diyos sa ministering ito.
At nais kong, agree ako doon sa sinabi nating kapatid na pinagpapala tayo, pinagpapala ang gawain ng Panginoon. Pero marami pa tayong gustong hilingin ng Diyos. Of course, ang word na remember ay parang laging tumutukoy sa past. Pero sa Bible, ang word na remember is yung presenting gawin ng Diyos when He remembers. Gusto mo bang may gawin ng Diyos sa iyo, kapatid, this very moment? Meron o wala? Where are we satisfied and we are so rest and we are so comforted enough na wala ka nang i-invoke sa Diyos na, Lord, remember my husband, remember my children, remember my apo, remember, Lord. It doesn't mean na nilimot na tayo ng Diyos. Kundi as I said kanina, we want God to act in behalf of His people now. When God remembers, God sends Moses, God sends His Spirit para humupo ang tubig at muling makapagsimula ng new race ang Diyos through Noah. God sends the Messiah. Hanggang sa ngayon, umabot sa atin. If we want God to do a thing according to His will and word right now, remember na ang pag-alaala ng Diyos, hindi lang by memory or mind, pati ang kanyang will. That's why I remember. I have remembered my covenant. Ganon din dapat sa atin. When we remember, kasama ang pag-exercise ng ating mga kalooban, ating mga wills, mga kapatid. That's a resolve, actually. When we remember everything God na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, kasama ang ating, yes, Lord. Wala akong ibang nakita noon at alam kong wala akong ibang makikita kundi ang abundant kindness ng ating Diyos. Can we sing this song for a few minutes and then i-turn over ko na sa ating MC? Tulungan niyo ako. We will remember. We will remember. We will remember the works of your hands. We will stop, give Him praise, and give you praise. For great is thy faithfulness. Hallelujah. Next verse. We will remember ulit lang. We will remember the works of your hands. We will stop. We want God to remember us and give you praise. It means we want God to do something tonight, mga kapatid. Hallelujah. You're our creator. You're our creator. Amen. Our life sustainer, deliverer, our comfort, our joy. Throughout the ages, you've been our shelter, our peace. Hallelujah. Hallelujah. With signs and wonders. Is that right, brothers and sisters? Sa buhay niyo at sa ministry. Hallelujah. You showed us to grace. You've been our helper. Sing it, church. This is our God. Our liberator. The giver of life with no end. We will remember. We will it's a resolve of our will. We will. The works of your hands. We will stop and give you praise. For great is thy faithfulness. When we walk through. When we walk through life's
blessings flow. Amen. Hallelujah. 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 To the one whose glory has been One more time. Hallelujah. Hallelujah. Give it praise, church. Hallelujah. Hallelujah. To the one from whom all blessings Amen. flow. Yes. Hallelujah. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. To the one Oh, for the last time. Let's sing it. Praise Him, church. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. To the one from whom all blessings flow. Hallelujah. 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 To the one whose glory has been shown. Taas. We will remember. We will remember. We will remember the works of your hands. And We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. We will remember. All together, church, we will remember. We will remember. We will remember. We will remember the works of your hands. And we will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. If we remember the Lord, we remember His goodness, our Creator, life sustainer, our comfort, our joy, our peace. Forget Him, mawala na rin yan lahat. Thank God. Ang ating resolve, mga kapatid, is we will remember. Sabi ng ating teksto, be careful. Be careful not to forget the Lord. Instead, remember what He has done, what He will do, and what He is doing right now. Meron bang ginagawa ang Diyos ngayon sa inyong mga buhay, mga kapatid? Aasa ba tayong may gagawin pa rin ang Diyos sa ating mga buhay, kapatid? How about sa ating ministry? Yan ba ang pananaw natin na may gagawing dakilang Diyos sa ministry ito? Ang totoong pagpapala ay umaasan God. Ipamalas mo sa newer generation. Ipamalas mo sa mga kabataan. Ipamalas mo sa aming apo ang iyong kadakilaan na aking namalas noon. Yan ang napakagandang pag-invoke sa Diyos to remember this ministry. Pag tayo'y mga senior na, hallelujah naman na nampalataya, then invoke God. We want you. Nang aming mga nakita noon ay siya makikita ng aming mga apo at mga anak. Kung kami ay wala na. Nang kanilang mga makikita ay ang mga under Joshua na ang Diyos pa rin ay ang Diyos na gumagawa ng mga miracles. Ang Diyos na kayang mag-reverse ng anumang mga sitwasyon sa ating mga buhay. He's still the same God, mga kapatid. O dakilang Diyos sa inyo ang kaluwalhatian. Dakilang Diyos sa iyo ang kapurihan. Help us to take heed of this warning
never to forget what you have done. Never to forget the lessons, your disciplines. Never to forget your words, your commandments. Never to forget your abundant kindnesses, your wonderful works. Instead, help us to remember them. Dahil from this, Panginoon, yun ang aming mai-impart, maituro. Ang aming mga paglilingkod, ang aming pagiging masipag at masikap sa paglilingkod, kahit man lang midweek services, ay siyang maaming maipamana, siyang makikita ng aming mga anak na lumalaki na sa youth ministry. Panginoon, help us ng aming ma-impart sa aming mga kabataan at mga kapuhan ang inyong kadakilaan. Ang lessons na aming natutunan nung kami ay nagkamali at nagkasala sa iyong harapan. Nung kami ay nanghina, ma-impart din ang mga lessons na yun para sa aming mga anak. O Lord, as your servant, Panginoon, my prayer and my invocation sa iyong dakilang pangako, na kung may pagpapala kang gawin sa ministry ito, Panginoon, ay makita at malas ng aming mga kabataan, ng aming levels 1, 2, 3 na children ministry, ng aming Diyos, ng aking Diyos, ng Diyos na kikilala ng aming Pastor Jonathan, ang Diyos na kikilala ni Brother Dante ng mga matatanda sa iglesia, ay siya ring Diyos na buhay, hallelujah, na hindi lamang nagdala sa amin sa Anguno, mula Antipulo, mula Cubao, kung saan-saan pa man, at nagdalas dito, kundi makikita, mamalas nila na buhay ang Diyos, gumagawa ang Diyos, na miraculous pa rin ang Diyos, hallelujah. Yun pa rin ang kanilang bukang bibig at testimony, dahil ang mga buhay na ngayon ay maaaring alisin muna sa kanilang kalagitnaan ay living testimonies na ikaw, Diyos, ay buhay. Lord, so be it. So be it. That's what's in my heart, Panginoon. Hallelujah, sa gawain mong ito. Hindi lamang sa amin nakabats ng mga senior na sa gawain ito, kundi Lord, my burden ay makikita ng aming mga kabataan na ikaw ay the same God na kanilang mamulatan, na kanilang buhay pananampalataya. So be it, O Lord. It's my prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.